Tuwing Agosto nga po, pinagdiriwang natin ang National Lung Month. Isang paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating mga baga. Isa nga po sa mga isyung kaugnay nito ay ang tumataas na kaso ng vaping sa mga kabataan. Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating paboritong morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Fresh Daves! na fresh! Nako, mas fresh ka pa sa umaga. Daves, happy Monday! And good morning din po, mga kapatid. Bagamat madalas ipinapakita online bilang cool at safe alternative sa paninigarilyo, maraming pag-aaral na nagsasabing may dala ring panganib ang vaping, lalo na sa baga at kalusugan ng mga kabataan. Pero, gaano nga ba kalala ang epekto nito at paano natin mapoprotektahan ang susunod na henerasyon? Alamin natin yan kasama ang pulmonologist na si Dr. Norbert Drustan Domingo. Good morning, Doc Norbert. Good morning, Doc Richard. Good morning, Doc. Good Welcome. morning, It's your ma'am. first time on Good Morning, Kapatid. I hope it will not be the last. Yes. O paulakan mo Thank you. kami ulit. Pero ito, simulan na po natin, Doc. Bakit ngayon ay mas bata na raw ang nagkakaroon ng mga sakit sa baga kumpara noong unang araw? Good morning po. No? Dahil mas maaga nang natututo ang mga kabataan manigarilyo o gumamit ng vape, no? Dahil ito ay available na sa mga tindahan. Napakadami na pong tindahan na pwedeng mabili yung vape at sigarilyo, no? And also, pangalawa, mahina ang kanilang resistensya dahil kakulangan sa tamang sustansya or sa mga pagkain na masusustansya. O kaya kulang sa mga tulog or pahinga na dahil napupuyat po sa online games at sa kulangan din sa exercise, no? And also kumpara noon, no, mas marami na pong pollution sa paligid natin ngayon. Sa tingin ko, peer pressure din ito, no, sa mga barkada nila. Kasi Yes. naninigarilyo yung mga kaibigan nila, so parang nai-influensyahan din Yes, sila. malaking bagay. Oo. Eto naman, Doc, may mga sabi-sabi kasi na hindi naman daw kasing lala yung epekto ng pagbe-vape doon sa mga komplikasyon na pwedeng idulot ng paninigarilyo. Ngayon, ang tanong, Doc, gaano nga ba kalaki ang epekto ng pagbe-vape doon sa kalusugan, sa baga ng isang tao, lalong-lalo na sa ating mga kabataan? Okay. So, malala po, no? Totoo po na magkaiba ang paninigarilyo at ang pagbe-vape, pero parehas silang nakakasira ng ating baga. May mga iba't ibang komplikasyon ang pwedeng madulot ng pagbe-vape, no? Ang vaping po kasi meron itong nicotine at mga iba't ibang chemicals, no? Yung nicotine, ito po yung nakaka-addict, no? Ito po yung dahilan kung bakit hinahanap-hanap siya ng tao, lalo na pag natikman nila ito, no? Ang pagbe-vape, pwede po mag-cause ng emphysema or COPD at mag-cause ng EVALI. Yung EVALI, ito po ay tinatawag naming e-cigarette, vaping-associated lung injury, or sometimes we called it as BAPI, no? Vaping-associated pulmonary injury. Ito ay isang critical na condition kung saan ang pasyente pwede makaramdam ng pag-ubo, paghirap ng paghinga, pwedeng pagkahilo o pagsusuka or mababang oxygen sa dugo. Ito ay isang critical na condition na kailangan natin bantayan, no? And also, meron din mga iba't ibang chemicals ang vaping na pwede makaapekto sa ating utak, puso at blood vessels na pwede maging sanhi po ito ng stroke and different heart problems. Tapos eto naman, Doc, may mga nagsasabi din kasi na hindi naman daw delikado yung second-hand smoke galing sa vaping. Sabi nga nila, parang mas delikado pa daw yung second-hand smoke galing mismo doon sa paninigarilyo. May katotohanan ba ito, Doc? Magandang katanungan yan, Doc Richard, no? So, totoo po na mas maraming nakakalasong chemicals ang sigarilyo compared sa vape. Pero hindi po ibig sabihin ligtas at safe ang paninigarilyo ng vape or ang second-hand smoke, no? Dahil katulad po ng sinabi ko kanina, ang usok po ng vape, meron pa rin pong itong nicotine at iba't ibang chemicals tulad na lang ng formaldehyde, acetaldehyde, and different heavy metals na pwedeng makapasok doon sa ating baga at mag-cause ng irritation and sakit sa baga, no? So, meron pa rin pong epekto. And also, yung mga usok po ng vape, pwede pa rin po ito maging iritasyon sa mata, sa lalamunan, and also sa ating mga baga. Doc, bukod sa paninigarilyo at pagbe-vape, ano pa ba yung mga posibleng sanhi ng mga sakit sa baga? Okay. So, mga posibleng sanhi ng sakit ng baga tulad na lang ng polusyon, usok mula sa ating mga sasakyan, pabrika, at also ang pagsisiga or yung pagsunog ng kahoy, lalo na sa probinsya, no? Yung mga
taong nagtatrabaho sa mga mining, welding, or mga different fabrics, no, exposed din sila sa mga different chemicals na pwede maging sanhi ng hika or kaya ng paglala ng mga hika. And also, pinaka-importante, mga iba't ibang uri ng infection gaya ng TB or tuberculosis, virus infection tulad po ng flu and COVID, no? And also yung mga different bacterial infections. Doc, ano-ano ba yung mga epektibo na pwedeng gawing treatments para maiwasan ang sakit sa baga? Oo. Iwasan natin ang paninigarilyo at ang paggamit ng vape. Umiwas sa mga taong naninigarilyo para maiwasan natin ang second-hand smoke. Siyempre, ugaliin natin mag-face mask kung saan may mausok na lugar. Siyempre, kailangan natin ng malakas na katawan, no? Kailangan natin kumain ng masustansya, magpahinga ng sapat, at mag-exercise. And lastly, at very, very important, no? We usually recommend our patients to get vaccines, no? Tulad po ng flu and pneumonia vaccines. Ayan, prevention is better than cure talaga, no, Mommy Dims. Pero Doc, alam naman natin na sobrang hirap talaga na itigil yung mga bisyo kagaya ng paninigarilyo at saka pagbe-vape. So napaka-importante talaga yung meron kang matibay na support system mula sa iyong pamilya, mga kaibigan at sa buong komunidad. Ngayon Doc, paano makakatulong yung pamilya at komunidad para mabawasan yung paggamit ng vape o kaya paninigarilyo sa ating mga kabataan? Siyempre, unang-una, maging mabuting halimbawa at huwag manigarilyo. Kasi mahirap naman pagbawalan ng ibang tao kung tayo mismo ay naninigarilyo, no? So, magbigay ng tamang informasyon and kailangan natin ipaintindi sa kanila and ipaunawa sa kabataan yung totoong masamang epekto nito sa ating baga at mga posibleng komplikasyon nito. And also magkaroon ng mga aktibidad at libangan na malayo sa bisyo tulad ng sports, arts, or yung mga different hobbies natin. No? And also, suportahan natin yung mga kabataan at ibang tao na naninigarilyo na tumigil. No? And also, pwede natin sila i-refer sa mga smoking cessation program tulad na lang po ng DOH Quitline, wherein you can dial 1558 or yung mga different Facebook or social media tulad po ng I'm Ready to Quit. Yun po. Oo, ang ganda. Alam mo, Doc, mabuti pinag-usapan natin to kasi I think a lot of our kapatids fail to realize na yung epekto ng paninigarilyo at pag-vape at sakit sa baga ay may long-term na epekto. Kasi yung asawa ko, i-share ko lang po, nagkaroon ng sleep apnea si Boyet. So that's not entirely, entirely away from yung sakit sa baga. Pero because for a time, sobrang lakas ng manigarilyo. Pero nag-stop siya. Pero kahit na nag-stop siya ng isang dekada na, nung nagkasakit siya, nahirapan pa rin mag-heal yung katawan niya. So kahit na talagang ang the best time talaga for you to stop ang paninigarilyo at pag-vape ay ngayon. Yes. Kasi pag yan hindi mo tinigilan, kahit ilang taon, isang dekada na, pag ikaw na-operahan, ang tagal mag-heal ng katawan mo. Tama, Doc, no? Yes, ma'am. Ma'am Dimples, no? Kasi ang baga po natin, once na na-damage, mahirap po sila maghilom. Sometimes, permanente na po. So, kahit na tumigil na tayo sa paninigarilyo, once na na-damage na po ang baga natin, possible pa rin na maka-experience ng mga ganyan. Agree. At huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang baga ay ang organ kung saan tumutulong tayo sa ating makahinga tayo. Yes. At pag wala tayong paghinga, ay namamahinga na tayo niyan. Kaya mag-iingat po tayo. Doc, you already said the DOH social media accounts. How about your own social media accounts? Where can we find you? Usually, I'm currently practicing at Pasig Doctors Medical Center, Veterans Memorial Medical Center, Tri-City Medical Center, Medical Center Taguig, and the Medical City. Amazing. Dami ng ikutan mo, Doc, ha? Doc, maraming salamat. Kahit gano'n ka busy, you made time for us. Maraming salamat, Dr. Norbert Justin Domingo, and of course, our very own Dr. Richard Gariaza. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.